Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Miyerkules sa ika-25 ng linggo sa karaniwang panahon. At mula sa ating ebanghelyo, narinig natin kung papaanong ang ating Panginoon ay nagsugo sa kanyang mga alagad. Pero isang magandang bagay na dapat linawin, ang lahat ng gagawin ng mga alagad ay misyon, hindi para sa kanila. Ang gagawin ng mga alagad ay misyon para kay Jesus. Misyon ni Jesus. At ito rin ang isang bagay na dapat na maging malinaw sa ating lahat na mga naglilingkod sa ating Panginoon. Ano man yung misyon na ginagawa natin, ano man yung mga gawain na pinagkakaabalahan natin para sa Panginoon, iyan ay misyon ng Panginoon, gawain ng Panginoon. At dahil misyon ni Jesus ang ipinagkakatiwala sa kanyang mga alagad, malinaw ang kanyang bilin. Huwag kayong magdala ng anumang hindi naman kailangan sa inyong gawain, sa inyong pagmimisyon. Sabi nga, God will provide. Ipagkakaloob ng Diyos sa inyo ang kung ano ang pangangailangan para sa pagsasagawa ng misyon. At dito papasok yung matinding pagtitiwala sa Diyos. Yung tipong kahit alam na alam mo, imposible, kahit alam na alam mo, wala ka namang pwedeng magawa kung hindi ka talaga kikilos at kung hindi ka aasa sa iyong sariling kakayahan, doon papasok ang matinding pagtitiwala sa Diyos. Na kahit parang walang mangyayari, kahit parang imposible ang lahat, kung magtitiwala lamang tayo sa Diyos at kung aasa tayo sa Diyos, doon magsisimula ang pagbibigay niya ng biyaya. Sinasabi, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Oo, tama. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Kaya sa pagsasagawa ng misyon ng Panginoon, gawin natin yung abot ng ating makakaya at ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat. At kapag sa lahat ng ito, nagawa natin ng napakahusay ang misyon na ipinagawa ng Diyos sa atin, huwag nating angkinin ang gawaing ginampanan natin. Kung minsan kasi, ang tukso, kapag meron tayong na-accomplish o nagawa na magandang bagay, ako ang gumawa niyan. Panahon ko nung nagawa iyan. Kami ang nagsikap at nagtulong-tulong at nagpakapagod para diyan. Nasaan doon ang kamay ng Diyos? Huwag nating angkinin ang isang bagay na sa simula't simula hindi naman talaga atin. Huwag nating akuin ang isang bagay na alam natin kung hindi kumilos ang Diyos, kung hindi ibinigay ng Diyos ang kanyang biyaya, wala rin naman tayong magagawa. Kaya iyon, mga kapatid, ang isang napakagandang paalaala tungkol sa ating ebanghelyo ngayon. Nag-aanyaya ang Diyos ng mga manggagawa sa kanyang ubasan para sa kanyang misyon. Pero ang misyon na ito ay sa Diyos. Maaari akong mawala, maaari kang mawala, pero ang misyon magpapatuloy. At ang Panginoon nating Diyos ay patuloy na mag-aanyaya ng iba't ibang tao para makibahagi sa kanyang misyon.
hindi nakasalalay sa akin ang ikagaganda at ikatutupad ng misyon ng Diyos. Kaya huwag lalaki ang ulo na kapag wala ako, hindi iyan mangyayari. Mali. Nandito ako o wala, ang mangyayari ay ang kung ano ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. Kaya ano ang pinakamagandang sabihin kapag may magandang nangyari sa ating mga pinagkakaabalahan para sa Diyos? Nangyari ang lahat ng iyan dahil sa biyaya ng Diyos. Kapag pupurihin, kapag papasalamatan sa isang magandang bagay na nagawa para sa Diyos, baka naman ang mas magandang sabihin, salamat sa Diyos. Ang lahat ay mula sa Diyos. Ang lahat ay dahil sa Diyos. Ang lahat ay dapat patungo sa Diyos. Kaya ito ay misyon ng Diyos, misyon na ipinagkakatiwala sa Kanyang mga alagad at sa atin upang tayo ay makibahagi sa Kanyang gawain. Amen.